Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon mag-discuss po tayo about Rizal's cultural roots, specifically yung pagiging Chinese mestizo niya. And of course, yung significance ng mga Chinese sa history ng Pilipinas. So, before even the Spanish colonization actually happens, may mga Chinese na pumupunta dito sa Pilipinas para makapag-trade at the same time para makapag-discover rin ng mga gamit or mga bagay dito. For example, ang mga Chinese merchants noon ay nagdadala ng mga silk, porcelain, beads, tea, iron, paper, and iba't ibang mga porcelains. Ang mga expectation nila ay magbabayad tayo ng mga ginto, ng mga natural crops, including mga palay, or mga high value na mga prutas, kagaya ng mga mangga, at same time ng sugar canes. So there were already intermarriages that was happening before, pero wala pa tayong specific class na tinatawag sa kanila. Okay? Tinatawag pa rin natin sa kanila ay mga Chinese. So ito ang mga halimbawa, ito ang mga litrato ng mga Chinese mestizo or mga Chinese na pumupunta dito sa Pilipinas noong before pa ng Spanish colonization happens. So during Spanish colonization, mas naging malakas ang impluwensya ng mga Chinese mestizo dito sa Pilipinas. Okay? Tinatawag niya sila Sanglits or mga Sengli na kung saan tawag dito ay may mga values sila sa mga Chinese or pretty much may values sila sa mga Spanish. So, naging silang middleman between sa mga Indio at mga Spanish. Sila yung mga naglalakad ng mga kailangan. Sila nagbebenta ng mga resources na nakukuha nila galing sa galleon trade. So, in the Spanish period, Spanish Manila became the center of the galleon trade. Apple to Manila. The Chinese is the best people for that type of business. Now, hindi ang Chinese or mga Chinese or mga Sanglit ang responsible sa Acapulco or galleon trade. Sila ang responsible kapag dumating na ang mga bagay na yun sa Manila. Kaya sila ang magiging bridge between sa mga resources na yun at sa mga Pilipino gusto bumili ng mga resources at mga bagay na galing sa galleon trade. At this time, the Spanish government are already worried about the growing populations and the influence of Chinese. So, karamihan ng mga Spanish ay natatakot sa kapangyarihan ng mga Chinese. Hindi lang dahil sila ay magaling sa business, pati na rin magaling na rin sila sa politics. Okay? Naging malakas yung boses nila kapag sila ay naroon dahil nga sila ay isa sa pinakamahalagang figures sa business and trading system na hindi lang ng isang Pilipinas, kundi na rin ng buong galleon trade, which is one of the most prominent trading systems in the world at that time. So, ano nga ba yung ginawa ng mga Spanish government or mga friars para makontrol ang growing population ng mga Chinese? Yung ibang mga Chinese na immigrants dito sa Pilipinas ay pinansin. Yung iba naman, or isa naman ditong way para makontrol nila ay ang pagkakaroon ng isang lugar. At yun ang tinawag natin Binondo. So in 1594, the Gobernador Luis Perez Dasmariñas created Binondo as a permanent settlement for Chinese mestizos who converted the Catholic system. So before magkaroon ng Binondo, meron tayong tinatawag na Parian. Ito ay malapit sa Malacanang at kung saan ito ay malapit dahil gusto ng mga Spanish na ma-observe or ma-control nila ang mga Chinese. And kapag nagbabanta sila na magkakaroon or pag minakita sila mga daot dito sa mga Chinese, ay babaril nila ito or ipapakiyat nila ito sa harap ng marami. So ito ang Binondo Manila. Ito yung dating Binondo Manila at ito ngayon yung bagong Binondo Manila. So Chinese mestizo. Nagkaroon ng formal na Chinese mestizo nung nagkaroon na natin ng pagkalkulo sa mga Spanish at mga Chinese. So because of the intermarriages of the Filipinos, Indios, and Chinese, which is Sangli, a new middle class arrives which are Chinese mestizos or mestizo de Sangli. Yan sila nagkaroon ng significance, hindi lang sa Pilipinas, kundi pati na rin sa Spain. So they were often baptized in race as a Catholic. So they were treated better than pure-blooded Chinese or mga Filipinos. So nagkakaroon sila ng rights when it comes to the politics. At the same time, nagkakaroon din sila ng karapatan
than the pure-blooded. Pero, mas mabuti, pero hindi masyadong maganda itong nangyari ito. Dahil nga, gusto ng mga Spanish na kontrolin ang mga Chinese and Chinese mestizo kasi nga, threat sila sa kanilang governance. So there are disparities in the children due to races of their parents. Pero kasi mga disparities, okay? Pag Chinese mestizo or pag Chinese ang iyong ama at Spanish naman ang iyong ina, Chinese mestizo ka. Kapag Chinese mestizo ang iyong ama or mga Chinese mestizo at may natin ang Indio ang iyong ina, Chinese mestizo ka pa rin. Pero kapag ang magulang mo, ang mother mo is Indio and yung father mo is Chinese, basically ganyan, magiging considered ka as Indio. So legal status. Nagkaroon ng legal status, sabi ko kanina, nagkaroon ng legal status na formal ang Chinese or Chinese mestizo dito sa Pilipinas na nagkaroon ng confusion about sa legal status nila. So because of the increasing population of the Chinese and Chinese mestizos, many people are asking about their legal status. And that is why in 1741, there were new classified inhabitants of the Philippines. Kasi nga, noon before 1741, there are only three, which is the Indios, the Spaniards, and the Chinese. Noong 1741, na nagkaroon ng confusion about their legal status, nagkaroon ng apat. Meron na tayong Indios, Spaniards, which is composed of Peninsulares and Insulares, and Spanish mestizos, and Chinese mestizos, and of course the Chinese. So when it comes to taxation, when it comes to treatment, it was also different. Ang mga Spaniards and Spanish mestizos are exempted sa pagbabayad ng tax. Pero ang Indios, Chinese mestizos, at Chinese ay hindi sila exempted at nakabase ito sa kanilang income. Spanish response. Sabi ko kanina, ang pagkaroon ng Binondo ay isa sa kanilang response. Pali na rin ang pag-formulate nila ng posisyon ng Gobernador City, which became one of the most influential positions in the government at that time. So they have also different leaders which they could attack and recruit each other. So pwede sila mag-insulto ng mga Pilipino or mga Chinese. So impose that taxes. Magkaiba ang taxes ng mga Chinese at mga Indian noon. So however, it was difficult to separate them as both races were implied in some similar differences, which are the Spanish. Kasi meron silang iisang kalaban at that is yung Spanish. So the Philippine Revolution of 1869 to 1898 was an act of determination on the part of Filipino Indios and Chinese mestizo, which is like to claim for themselves and for the future generations the comparable birth of the nation. So let's go to the cultural roots naman ni Rizal about sa kanya pagiging Chinese mestizo o fifth generation Chinese mestizo. Okay? Kung hindi nyo alam, si Rizal ay isang Chinese mestizo. Okay? Maaari siyang kilala bilang ilustrado, mayamang Pilipino. Pero ang tinatago ng pamilyang Mercado, hindi man tinatago, pero ang history ng pamilyang Mercado ay nagkakaroon sa mga Chinese or Chinese mestizo. So, ay partake muna natin or i-dissect muna natin yung name ni Rizal. Jose Protasio, and yung Jose Protasio which is yung name ni Rizal, Rizal and Mercado which is from paternal side, Alonso Rayalonda which is from maternal side. Yung specific na surname na galing sa Chinese ancestor ni Rizal is Mercado. Okay? Tandaan nyo na Mercado means market. Okay? Which ginawa ni Domingo Lamco ay inadapt na ito para magkaroon ng equality sa kanila or treatment, equal treatment bilang isang Pilipino. Kasi nga Chinese siya and at that time maroon ng mga discrimination. So Rizal is a fifth generation Chinese mestizo, however, he and his father were considered as Indios. Some documents and scholarly papers note that the result is likely called Chinese mestizo or what we know as Chinoy, and is associated himself from ancient civilizations. So hindi naman talaga ayaw ni Rizal na tawagin siyang Chinese mestizo. Pero meron kasi siyang problema sa ibang mga Chinese na kung saan tumutulong ito sa mga Spanish para i-oppress ng mga Pilipino. Doon nagka-problema si Rizal. Pero gusto ni Rizal na tawagin siyang bilang isang Indio. So Domingo Lamco. Ang Domingo Lamco is yung ancestor ni Rizal when it comes to noong matagal-tagal na, or 5th generation pa siya. Domingo Lamco is the great-great-grandfather, 5th generation of Rizal's ancestor.
He was a Chinese immigrant from Jinjiang, Fujian, China, province China, who arrived in the Philippines in the late 1600s. He was baptized at the age of 35 at the San Gabriel Church in Binondo and took the name Domingo Lamco. And inadapt niya yung surname Mercado para magkaroon na equality sa treatment between him and the same name ng Indio. And inadapt yun ng kanyang pamilya hanggang ngayon. Thank you so much everyone and good day.